Ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Makakasama po natin tuwing Martes at Huwebes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan po ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan ng mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. At sa ating pong bagong season, tututukan po natin yung convergence o yung pagsasama-sama po ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pong pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa sa Executive Director Glenda Relova ng National Council on Disability Affairs upang talakayin po mga programa ng pamahalaan para sa mga mayroong pong kapansanan at kung paano ginunita ang National Disability Rights Week ngayong taon. Magandang umaga po sa inyo, ma'am, at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas Aksyon Laban sa Kahirapan. Magandang umaga po, Ma'am Dayan, at sa inyo pong mga taga-subaybay. Isang inklusibong umaga po. Isang inklusibong umaga po. Alright, ED Glenda Relova, ang celebration po ng National Disability Rights Week 2025, ang tema pong Innovation for Inclusion, Building Inclusive Communities Together mula July 17 hanggang 23. Ano po ang kahalagahan po ng pagunita ng linggong ito at ganoon na rin po ng tema po ngayong taon, ma'am? Ma'am Dayan, hindi na bago ito, no? It used to be the National Disability Prevention and Rehabilitation, pero last year, naggawa ang ating mahal na Pangulo ng proclamation at naging National Disability Rights Week ito. So meaning from a medical model ng perspective ng pagtanaw natin sa mga issues ng persons with disability, naging rights-based na siya. So tinitingnan natin yung lahat ng karapatan ng ating mga kapatid na may kapansanan sa buong cycle, life cycle nila, lahat ng pangangailangan nila, from the medical, from empowerment, from economical opportunities. So, fina-factor in natin ito. Ang kahalagahan ng ating tema ngayon, which is yung innovation, is nais ipahiwatig ng ating sektor, ganun din ng National Council on Disability Affairs, ng innovation hindi lamang ito tungkol sa mga technical things. Madami tayong maaaring gawin na solusyon or panibagong solusyon para mas mapabuti natin ang kapakanan, ang benepisyo, ang mga programa at serbisyo para sa persons with disability. Right. Ma'am, para po sa kaalaman po ng lahat, ano po ang mandato ng National Council on Disability Affairs o NCDA? At bilang bahagi po ng National Anti-Poverty Commission, paano po nakatutulong ang NCDA sa pagpapababa po ng antas ng kahirapan sa ating bayan, ma'am? Ang pangunahing mandato po ng National Council on Disability Affairs, kami po ang lead government agency para po magsulong ng mga polisiya, programa at serbisyo para po sa ating mga kapatid na may kapansanan. At ang NCDA naman po ay party po. Parang just last year, naging part po kami ng NAPSI. At syempre, magkapatid din naman po kami at magkasama kami sa iisang ahensya as attached agency po kami ng DSWD while NAPSI naman po is supervised. So, meron din po tayong mga subcommittee na miyembro po natin ng NAPSI kung saan po nagpo-formulate po tayo ng mga anti-poverty programs and services and policies. Ganon din naman po, ang NCDA po ay composed ng 13 national government agencies na nag-i-implement po ng mga programa para po maibigay natin ang tulong at benepisyo sa ating mga sektor ng may kapansanan. So kami po yung nagmo-monitor whether ito pong mga government agencies na ito, sila po ang may direct implementation of programs and services kung ito po ay talagang natutupad. Alright. Ma'am, sa usapin po ng inklusibong partisipasyon ng persons with disabilities, paano po natin nasisiguro na napapakinggan po talaga yung concern ng ating pong mga aktibong kasama sa sektor? Ang NCDA po ay, ang process po natin is nagmumula po tayo sa bottom. So, bottoms up po ang decision making natin and even policy making. So,
closely, we are coordinating po sa ating mga Persons with Disability Affairs Offices or FOCAL dito po sa ating mga local government units. So lahat po ng mga issues and concerns na nagmumula po sa ating mga PDAO offices, ganun na rin po sa Federation po ng Persons with Disability at mga organizations of persons with disability. So bago po tayo dumating doon sa ating governing board, bago po umakyat ang polisiya sa ating governing board, dumadaan pa po ito sa 13 subcommittee. Ito po yung meron po tayong subcommittee on auxiliary services, on health, on education, on advocacy, on accessibility and built environment. Ito pong subcommittees na ito ay nire-represent po ng mga government agencies na may mandate particularly for that thing. At may mga organizations din po ng persons with disability na nagre-represent sa bawat subcommittee. Ganon din po tayo pagdating din po natin sa governing board. So ang nagpo-formulate din po ng policies mga heads of the agencies po. At saka meron po tayong 6 na miyembro ng organizations of persons with disability. Aside from that, open din po ang NCDA para po sa mga suggestion, mga complaints and issues po. So meron po kaming email, meron po kaming hotlines kung saan doon po namin pinapakinggan ang mga hinaing po ng sektor ng persons with disability. Alright. Ma'am, batay po sa tala ng gobyerno, ilan po ang rehistradong persons with disability sa ating bansa sa kasalukuyan? Sa ngayon po, as of, I think yesterday, nasa 2,288,000 na po tayo. So medyo malaki from the past year. So, at nakikita din nga po namin na parang every month malaki po ang itinataas ng ating datos ng persons with disability. Marami-rami rin po ang bilang na ito. Ano po yung pangunahing mga isyong kinakaharap po ng mga kabilang po sa sektor na ito, ma'am? Unang-una po siguro yung accessibility po. So kasi hindi po natin masasabi na talagang meron tayong inklusibong pamayanan kung ang atin po mga infrastruktura ay hindi po nagbibigay ng parang empowerment or para po makagalaw freely and with dignity ang atin pong persons with disability. Meron din pong mga establishmento na hindi pa rin po fully ibinibigay po yung mga discounts, yung tax exemption, yung additional discounts of 5% on basic and prime commodities. Ang atin din pong mga pinapamigay minsan or pinoprocure din po ng mga local government units at ng ating mga hospital na mga assistive devices ay hindi din po talagang akma para dito sa mga persons with disability. And of course, siguro po yung curriculum at yun pong mga training and capacity building, kinakailangan pa rin po nating i-uplift para po totoo na makapagbigay po tayo ng economic opportunity para po sa persons with disability. At higit sa lahat po, napakatindi pa rin po ng bullying and vilification po para po sa mga sektor ng may kapansanan. Nakikita po namin sa NCDA yung mga ginagawa ng mga ibang influencer just to make contents and earn money. Ginagawa po nilang katatawanan ang mga issues po ng persons with disability. Alright, with all these issues, ma'am, ano po yung mga ibabangga nating mga programa at aksyon para po mabigyang solusyon po itong mga issue na ito? Kaya po kami po sa NCDA, nagsimula po last year, ang atin pong mga government agencies na may mandato po para sa accessibility, sa economic employment. So, nagkaroon na po tayo ng strategic planning and from every quarter po, nagre-report po sila ng status po ng kanilang accomplishment kung ano-ano pong mga trainings or innovations po ang nagaganap sa ating mga government agencies. Ganon din po, nakikipag-partner din po ang NCDA sa mga private corporations, sa mga academies para po ma-resolve po natin ang lahat ng issues ng ito at maibigay po natin ang mga benefits and capability building and training po para po sa ating persons with disability. Well, kaugnay na rin po, nakikita natin yung pangangailangan sa convergence o yung pagsasama-sama ng iba't ibang mga programs. Not only government agencies, nabanggit nyo nga po, kailangan din ng tulong ng private sector. And now the local government units, what can they actually do po to help out NCDA para po mas maprotektahan yung karapatan ng ating mga persons with disabilities, ma'am?
Yes, ma'am, tama po kayo dyan. Hindi lang po whole of government approach ang kinakailangan natin upang maiangat po natin ang antas ng pamumuhay ng persons with disability. So kinakailangan po dito is yung whole of nation. So the government, the private sector should work together para po mabigyan natin ng opportunity. Mas higit po ang responsibility ng ating mga local government unit kasi po ang programa po for persons with disability is devolved po sa ating mga LGU. So kinakailangan po unang-una is mag-establish po talaga sila, lalo na kung first to third class municipality, there should be an office, meaning isang buong opisina po. Merong PDAO officer, meron pong programs, meron din pong mga tauhan. Pagka po fourth class to sixth class municipality, pwede po silang focal lamang, ngunit dapat po may programa. Kinakailangan po may particular na budget na binibigay po nila para po sa mga assistive devices, para po sa mga trainings and capability building po ng ating persons with disability. And of course, to ensure that programs and services for persons with disability are accessible din po sa kanilang pamayanan. Well, until tomorrow pa po, itong ating National Disability Rights Week for 2025. Ano po yung mga activities pa na maaari nyo pong isabihin po sa ating mga kababayan, lalo tigit po yung kasama po sa sektor para po makiparticipate rin po rito, ma'am? Opo. Ma'am Dayan, madami po tayong mga activities na naganap na over the week po. Pero meron pa rin po tayong mga ongoing na mga job fairs. Meron din po tayong mga webcam or mga trainings online po. So bisitahin lang po ng ating mga kababayan ang webpage ng NCDA para makita po nila kung ano-ano po itong mga training na ito at mga capability building. Ganon din po ang mga webpages ng DSWD regional offices kung saan po sila nakatira dahil madami din pong activities dito. So usually po, yung iba po kasi nag-cancel po yung ating mga activity, lalong-lalo na yung atin po mga walk, run, and roll dahil po may kasamaan po yung panahon. Opo. Mensahe niyo na lamang po sa ating pong mga manonood, partikular sa mga persons with disabilities kasama sa ating sektor and also yung iba't ibang mga stakeholders kaugnay na rin po ng ating paggunita ng National Disability Rights Week 2025. Opo. Una sa lahat, maraming salamat po sa pagbibigay ng opportunity sa NCDA. So, I think it's about time for us as a nation to really look seriously on the issues and concerns of persons with disability. Kasi po, ang kanilang concern cuts across every life cycle at kinakailangan po na ito po ay hindi isang myth, ito po ay fact na hindi natin mababago kung ano man po yung mararanasan natin. Ang kinakailangan po nating baguhin ay ang ating policy, infrastructures, and programs and services para maging handa po, para po maging productive and contributing a member of the nation po ang ating persons with disability. Muli po, isang inklusibong araw po sa atin lahat. Well, ED Glenda Relova ng National Council on Disability Affairs, maraming salamat po sa inyong oras dito po sa Aksyon Laban sa Kahirapan. At malugod po kami nagpapasalamat sa inyo pong suporta. At hinihikayat po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating po na Webes at samahan ninyo kaming umaksyon laban sa kahirapan. Huwag po kayong alis, magbabalik pa ang Rise and Shine Pilipinas.